para lang makakuha ng pagmamahal. Hindi yan pagmamahal, kundi takot. Takot na iwanan. Takot na mag-isa. Takot na hindi ka sapa. Ang takot na ito, ang kumokontrol sa buhay mo. Unti-unting lumalamon sa iyong dignidad. Maraming hindi nakakaintindi na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa respeto. At ang respeto ay hinding-hindi. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagpapakumbaba, kundi sa lakas na nasa kalooban mo lang. Hanggat patuloy ka, na nagmamakaawa sa mumunang pagmamahal, mumulang ang makukuha mo. May sasabihin ako, na mas makakasakit sa'yo, hanggat patuloy ka, na parang kulubi, na nagmamakaawa sa mumunang atensyon. Hindi ka kailanman makakakuha ng higit pa sa mumo. Ang taong tunay na karapat-dapat sa'yo, hindi ka kailanman ipaparamdam na kailangan mong magmakaawa para sa atensyon niya. Hindi kailanman. Ibinunyag ni Jung, ang isang lihim na bihirang ibinubunyag sa publiko. Ang matinding pangangailangan ay nagtutulak palayo sa iba, samantalang ang tamang distansya ay nakakaakit sa kanila. Pero ang ugat ng problema ay wala sa iba, kundi sa sarili mo. Ang mababa mong pagpapahalaga sa sarili, ang nagpapaniwala sa'yo na kailangan mong magmakaawa para sa mga bagay na dapat ay sa'yo na. Matagal nang sinabi ni Jung, ang naghahanap sa labas, ang mga bagay na nasa loob lang, ay mananatiling salat habang buhay. Tanungin mo ang sarili mo, bakit mo iniisip na karapat-dapat ka lang sa pagmamahal na mas kaunti kaysa sa ibinibigay mo? Bakit mo tinatangga ang mga bagay na hinding-hindi mo gagawin sa iba? Bakit ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay kailangang nakasalalay sa pagkilala ng iba? Ito ang mga tanong na ipapaisip sa'yo ni Jung. Ang realidad ay malupit. Kapag nagmamakaawa ka sa pag-ibig, sa subconscious ng kabilang tao, may isip nila, kailangan akong suyuin ng taong to. Ibig sabihin, walang may gusto sa kanya. Ito ang pinakapangunahing social psychology. Pinahahalagahan ng mga tao ang mahirap makuha, at minamaliit ang madaling makuha. Ito ang katotohanan kakaunti lang.
Mismo ba talaga siya? O mismo lang ang pakiramdam na binibigay niya sa'yo na ikaw ay kinikilala? Gusto mo ba talaga ng relasyon sa kanya? O gusto mo lang punan ang kawalan sa loob mo? Alam ni Jong na ang pagnanasa ang ugat ng lahat ng pagdurusa. Hanggat patuloy kang desperadong naghahangad, ang pagmamahal ng isang partikular na tao, patuloy kang magdurusa. Ang kalayaan ay nagmumula sa kakayahan mong magmahal nang hindi nagmamay-ari. Maaari kang maghangad nang walang pagkadismaya. Ang 4 na hakbang na ito para mabawi ang iyong lakas. Ang proseso ng paglaya, ayon kay Jung, ay nahahati sa 4 na yugto. Unang hakbang. Tanggapin mo na ang pattern mo ng pagmamakaawa ay isang emosyonal na adiksyon. At tulad ng anumang adiksyon, sobrang hirap sa simula ng pag-alis. Maaaring ma-anxious ka. Gusto mong mag-text. Gusto mong tumawag. At normal lang yan. Tanggapin mo, huwag mong itanggi. Pangalawang hakbang, intindihin mo na sa bawat pagkakataon na pinipigilan mo ang sarili mong magmakaawa. Pinapalakas mo ang sarili mo. Sabi ni Jung, ang nilalabanan mo ay nagpapatuloy. Pero ang ibig sabihin niyan, dito ay iba. Sa bawat pagkakataon na nilalabanan mo ang tukso na magmakaawa, unti-unting masisira ang lumang pattern na yan. Pangatlong hakbang, tratuhin mo ang sarili mo na parang ang pinakamatalik mong kaibigan. Sasabihin mo ba sa pinakamatalik mong kaibigan na magmakaawa para sa pagmamahal? Sasabihin mo ba sa kanya na tanggapin na lang ang mumunang emosyon? Sasabihin mo ba sa kanya na, sige na, pagtiyagaan mo na lang? Iyan lang ba ang nararapat sa'yo? Siyempre hindi. Kaya bakit mo ginagawa yan sa sarili mo? Ika-4 na hakbang, magtakda ng malinaw na hangganan at sapat na paggalang sa sarili. Huwag tanggapin ang anumang mas mababa sa nararapat sa'yo. Ang masaklap na katotohanan ay, hanggat patuloy kang nagmamakaawa sa pag-ibig, mumuglang ang makukuha mo. Pero kapag sinimulan mong pahalagahan ang sarili mo, kapag sinimulan mong humingi ng respeto, kapag sinimulan mong lumayo sa mga hindi ka pinahahalagahan, may kakaibang mangyayari. Ang mga tao mismo ang lalapit sa iyo. Gaya ng sabi ni Jung, mas mabuting igalang kaysa mahalin. Dahil ang pag-ibig ay marupo, pero ang respeto ay pangmatagalan. Hindi ito para maging malamig ka o manipulahin ang iba, kundi para magkaroon ka ang malinaw na hangganan at sapat na paggalang sa sarili. Huwag tanggapin ang anumang mas mababa sa nararapat sa iyo. Kapag hindi mo na kailangan ng kahit sino, lahat gustong makasama ka. Naintindihan ni Jung na kapag binago mo ang panloob na enerhiya, binabago mo rin ang panlabas na realidad. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, ang isang bagay na magpapabago ng lahat. Ang taong karapat-dapat sa pag-ibig mo, hinding-hindi kanya ipaparamdam na kailangan mong magmakaawa para sa kanya. Hinding-hindi. Sa sandaling tumigil ka sa pagmamakaawa para sa pag-ibig, automatiko kang nagiging isang karapat-dapat habulin. Pero kakaunti ang nakakaintindi na ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng panlabas na kilos. Ito ay isang ganap na revolusyon sa loob mo. Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng kahit sino na malupit na katotohanan. Kapag sa wakas ay matatag kang tumayo sa halaga ng iyong sarili. Kapag hindi ka na laging available sa lahat. Kapag nagsimula kang magsabi ng hindi nang walang paliwanag, ang mga taong dati hindi ka pinapansin ay biglang magsisimulang pansinin ka. Isipin mo uli, naranasan mo na ba ito? Kapag sa wakas ay nagpasya kang lumayo sa isang tao, ang taong yon ay bigla na lang nagsimulang hanapin ka. Kapag tumigil ka sa pagme-message, bigla kang makakatanggap ng tawag. Hindi ito nagkataon lang. Alam na ni Jung noon pa, ang pangangailangan ay nagpapahina sa iyo. Ang kawalan ng pakialam ay nagpapalakas sa iyo. Ang totoo, ang bago mong enerhiya, ay makikita sa lahat ng iyong relasyon. Magsimula ng isang revolusyon. Kapag hindi ka na kumikilos mula sa kawalan ng pag-asa, kundi mula sa sarili mong lakas, ikaw ay magiging magnet para sa mga dekalidad na relasyon. Yung mga dating nagkapabaya sa iyo, kailangan na nilang magsika para manatili ka sa buhay nila. Pero ang pinakamahalaga, ang pagbabagong ito ay hindi para maghiganti o bawiin ang mga dating nagpabaya sa iyo, kundi para magbigay puwang sa buhay mo, para makapasok ang pag-ibig na tunay na karapat-dapat. Sabi ni Jung, ang tinatanggihan mo ang kumokontrol sa iyo, at ang tinatanggap mo ang nagpapalaya sa iyo. Kapag tinanggap mo na, karapat-dapat kang respetuhin, automatiko kang makakaakit ng mga taong rerespeto sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na magpapabago sa pananaw mo. Kapag kumilos ka mula sa sarili mong lakas, hindi mo kailangang habulin ang kahit sino. Ang tamang tao ay natural na maakit sa enerhiya mo, at ang maling tao ay kusang lalayo dahil hindi ka na nila kayang manipulahin. Isipin mo, gigising ka araw-araw, nabuo ang pakiramdam. Hindi mo kailangan ng pagkilala ng kahit sino. Ang cellphone mo ay pwedeng nakasilent buong araw at nakakaramdam ka ng lubos na kapayapaan. Kapag may lumalapit sa iyo, ay dahil gusto talaga nilang makasama ka at hindi dahil kailangan mo ang atensyon nila para patunayan ang halaga mo. Alam na ni Jung noon pa na ang mga naghahanap sa labas, ang bagay na nasa loob lang, ay mananatiling kapos. Ang totoo, ang iyong kaligayahan, ay hindi nakasalalay sa kahit sino. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng mensahe o kung gaano karaming tao ang lumalapit sa iyo. Ang halaga mo ay nasa loob, likas sa iyo. Hindi ito pagiging manhid, kundi pagiging malinaw. Maraming tao ang nalilito sa isang konsepto. Iniisip nilang ang hindi pag-aalala ay pagiging manhid o walang puso. Pero naiintindihan ni Jung na ang tunay na hindi pag-aalala ay isang konkretong kilos ng pagmamahal sa sarili. Ang ibig niyang sabihin ay, mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko.
kaya hindi ko kailangang magmakaawa para sa pagmamahal mo. Ang ibig niyang sabihin ay, iginagalang ko ang sarili ko, sapat para hindi tanggapin ang mga emosyonal na mumo. Ang malupit na katotohanan ay, ang mga taong talagang karapat-dapat manatili sa buhay mo, hindi ka kailanman ipaparamdam na kailangan mong magmakaawa para sa pagmamahal nila. At yung mga nagpaparamdam sa iyo niyan, kapag sinimulan mong respetuhin ang sarili mo, sila mismo ang mawawala sa buhay mo. Tanungin mo ulit ang sarili mo, isipin mo ang isang sitwasyon na hindi mo na kailangang mag-alala kung sasagot ba ang isang tao sa'yo, anong pakiramdam niyan? Isipin mo ang isang relasyon kung saan ang paggalang sa isa't isa ang pundasyon at hindi lang ito eksepsyon. Anong pakiramdam niyan? Ang malaman na karapat-dapat ka sa ganoong pagmamahal. Anong pakiramdam niyan? Iyan ang bago mong realidad. Kapag hindi ka pinahahalagahan ng isang tao, tatalikod ka na lang. Walang drama, walang mahabang paliwanag, at walang pagtatangkang ipaintindi sa kanila. Tatalikod ka na lang dahil alam mong napakabihira ng enerhiya mo. Hindi ito dapat sayangin sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sabi ni Jung, ang pribilehiyo ng isang tao sa buhay ang maging totoo sa sarili mo, at ang totoong ikaw ay karapat-dapat sa tunay na pagmamahal, tunay na respeto, at balanseng relasyon. Anumang mas mababa sa pamantayang ito ay walang lugar sa buhay mo. Ang pagbabagong ito ay magpapabago sa lahat ng relasyon mo. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ay, kapag kumilos ka gamit ang bagong enerhiyang ito, hindi mo lang binabago ang relasyon mo sa pag-ibig, binabago mo rin ang relasyon mo sa mga kaibigan, pamilya, at mga katrabaho. Bigla, mas rumerespeto na sa iyo ang mga tao, dahil ang enerhiya mo ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi mo kukonsintihin ang mas mababang pagtrato. Ang bagong bersyon mo, hindi na humahabol, kundi umaaki. Hindi na nagmamakaawa, kundi pumipili. Hindi na nakikipagkompromiso, kundi humihingi ng kalidad. Hindi na natatakot mag-isa, dahil natuklasan mo na mas mabuti ang mag-isa kaysa sa isang taong hindi ka pinahahalagahan. Gaya ng sabi ni Jung, mas mabuti ang igalang kaysa mahalin, dahil ang pag-ibig ay marupo, pero ang respeto ay pangmatagalan. Hindi ito nangangahulugang maging mayabang o malupit ka, kundi dapat mayroon kang ganito kalinaw na pamantayan, para agad malaman ng mga tao kung karapat-dapat ba sila sa buhay mo. Ang tanda na kumpleto na ang pagbabagong ito ay, hindi mo na kailanman papayagan ang isang panig na relasyon. Hindi ka na muling ang tanging tumatawag, ang tanging humihingi ng tawad, ang tanging nagbibigay ng effort. Magiging balanse ang iyong relasyon. Kung hindi, mas mabuti nang wala. Ang huling regalo, magpasalamat sa mga hindi nagpapahalaga sa iyo. Naunawaan ni Jung na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ganap na pagtanggap sa sariling halaga. At kapag naabot mo ang pagtanggap na iyon, nagiging hindi ka na mapipigilan. Kapag nakita ng mga tao ang bago mong enerhiya, susubukan kang manipulahin ng ilan para ibalik ka sa dating gawi. Ang iba naman ay lalayo dahil hindi ka nila makontrol. Ngunit ang tamang tao ay lalapit sa iyo ng may tunay na respeto. Ngayon, bibigyan kita ng isa sa pinakamakapangyarihang regalo. Kapag hindi ka pinahahalagahan ng isang tao, sa halip na habulin siya, magpasalamat ka sa kanya. Dahil ang taong iyon, malaking pabor yan sa iyo. Ipinakita niya sa iyo na hindi siya karapat-dapat manatili sa buhay mo. Matagal nang alam ni Jung na ang hindi para sa iyo ay kusang mawawala para magbigay daan sa mga tunay na para sa iyo. Sa bagong buhay mo, bawat relasyon ay isang sinadyang pagpili, hindi dahil sa desperadong pangangailangan. Bawat isa sa circle mo ay nandoon dahil nagdaragdag sila ng halaga sa buhay mo, hindi dahil pinupunan nila ang emosyonal mong kawalan. Dito, malayang dumadaloy ang pag-ibig dahil walang desperasyon na dumudumi dito. Ang kalayaang emosyonal na ito ay pwede mong makamit ngayon. Anong hakbang ang gagawin mo para piliin ang sarili mo? Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, mag-iwan ng komento na pinipili kong respetuhin ang sarili ko. Kung handa ka na sa pagbabagong ito, I like at I share. Sa mga kailangan makarinig ng katotohanan ito, mag-subscribe para sa mas marami pang content na makakapagpabago ng buhay.